Bayan na nagtatanong tungkol dito na kailangan pa raw ba ng diploma kapag mag-a-apply dito sa South Korea. Ang totoo niyan mga kabayan ay walang hinihingi na diploma ang DMW kapag kayo ay mag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. Kaya kahit hindi kayo nakatapos ng elementary or high school ay pwede kayo mag-apply dito sa South Korea sa factory worker o kaya sa shipbuilding under ng EPS o yung tinatawag na Employment Permit System. Paano ba mag-apply dito sa South Korea? Yung step by step. Maganda niyan ay panoorin nyo na lang ang video ko na yan at ilalagay ko na lang sa comment section yung link para mapanood ninyo para kayo ay magkaroon ng idea kung saan kayo mag-uumpisa para sa pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. At isa pang tanong ng ilan nating kababayan ay kung kailangan pa raw ba ng Korean Language Certificate. Yung katunayan na nag-aral ka ng Korean language. Halimbawa sa mga Korean Language Center dyan sa Pilipinas ay hindi na kailangan. Walang hinihingi ang DMW ng Korean Language Certificate kapag kayo ay mag-uumpisang mag-apply dito sa South Korea. Pero kailangan yan bago kayo umalis. Kailangan yan kapag kayo ay may employer na. At saan ba ninyo kukuhanin yung Korean Language Certificate na yan? Ang magbibigay niyan ay DMW. Ganito yan. Kapag kayo ay nagkaroon na ng employer at malapit na kayong umalis o kaya ay naghihintay kayo ng CCBI, ng working visa, ay kailangan nyong umattend ng 5 days training sa DMW at kayo ay i-schedule ng DMW kung kailan kayo mag-uumpisang mag-training, yung tinatawag nila na KLCT. Ano bang ibig sabihin ng KLCT na yun? Basta KLCT. At ito ay 5 days. 5 days kayong magti-training sa DMW. Ito ay pag kayo ay nagka-employer na Pag kayo ay nagka-employer na, ay magti-training kayo ng 5 days sa DMW. At pagkatapos ng training ninyo na 5 days, ay bibigyan kayo ng certificate. Ito pa yung isang tanong ng ilan nating kababayan dahil nalilito sila. Sa totoo lang ay nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraang video ko. Pero may mga nagtatanong pa rin, siguro ito yung mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Korean language. At siguro ay nakikita nila sa ibang mga group, sa katulad sa Facebook, na ano ba yung 180 points, 160 points, o 110 points para pumasa sa EPS topic exam. Ay ganito yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito, ang exam ngayon, ang exam nung nakaraang taon ay 40 question. 20 question sa reading at 20 question sa listening. Bali 40 lahat. At yung 20 question sa reading ay 25 minutes. At yung 20 question sa listening ay 25 minutes din. Ngayon, paano ba nila nakukuha yung 160 points o 200 points? Ganito yan mga kabayan. Kapag kayo ay nakaisang tamang sagot sa exam ay equals to 5 points. O dalawang tamang sagot is equals to 10 points. Ngayon, ang passing grade nung nakaraang exam, nakaraang taon ay 110 points. Ibig sabihin nun, ang tamang sagot ng mga nakapasa ay 22. O 22 times 5 equals 110 points. Yon ang passing grade. O halimbawa, ikaw ay naka 105 points. Bagsak kasi ang passing grade ay 110 points. Ibig sabihin, doon sa 105 points mo na nakuha, ibig sabihin naka 21 ka lang na tamang sagot. May makikita kayo dyan, naka 200 points. Ibig sabihin nun, na perfect niya yung exam. Nasagutan niya ng tama lahat yung 40 question.